Pabor naman ang susunod na PNP chief na magpatupad ng martial law sa ilang bahagi ng Mindanao para supili ng Abu Sayyaf. Kasunod pa rin yan ang pagkakatagpo sa pugot na ulo sa Sulu na isinailalim na sa forensic examination para makumpirma kung sa Canadian na si Robert Hall nga ito. Saksi si June Veneracion. Tugma raw ang pugot na ulong laman ng plastic bag na natagpuan sa harap ng Holo Cathedral kagabi. Sa profile ng Canadian na si Robert Hall, isa sa mga dinukot sa Samal Island noong September 2015. The head that was found last night was of Mr. Hall, who is a Canadian citizen and a kidnapped victim of the Abu Sayyaf. Talagang hindi namin ini-expect na barbaric yung ginagawa nila. Kaya dala ko ang lahat ng Muslim sa buong Pilipinas. Pero sasailalim pa rin ito sa autopsy at DNA matching. Kaya nasa PNP Crime Laboratory sa Camp Crame na ngayon. Ito ay ulo lamang. So we are still waiting na ma-recover sana yung trunk para mas kompleto yung examination na gagawin namin. Pinaniniwala ang pinugutan si Hall ilang sandali lang matapos ang 3 p.m. deadline kahapon sa pagbabayad ng 600 million pesos na ransom para sa kanya at dalawa pa kasamang bihag galing Samal. Yung status ng head is in rigor mortis. Rigor mortis. Yung ibig sabihin nasa stage siya ng stiffness o matigas pa. So, ibig sabihin, victim died less than 24 hours prior to the conduct of autopsy. Naipaalam na sa gobyerno ng Canada ang nangyari. I spoke with President Aquino this morning, and he expressed his profound condolences and regret to all Canadians. Canada holds the terrorist group who took Mr. Hall hostage fully responsible for this cold-blooded and senseless murder. Ikalawang Canadian na ito na pinugutan ng Abu Sayyaf ngayong taon. Una, si John Ridsdale. Iningi pa yan ng paumahinging President-elect Roddy Duterte nang mag-usap sila ng Canadian Prime Minister. I said, I am very sorry, I apologize for the incident that happened which resulted in the killing of your national, and we will try our very best and see to it that nothing of the sort will happen again. Kaya aabangan kung paano susolusyonan ni Duterte ang krisis na posibleng manahin ng kanyang administrasyon. Bukod sa Norwegian na si Kjartan Sekistan at tinay na sa Marites Flor na dinukot sa Samal Island, may iba pang hawak na bihag ang Abu Sayyaf na dinukot sa ibang lugar. Si incoming PNP Chief Ronald Bato de la Rosa bukas daw sa pagpapatupad ng martial law sa ilang bahagi ng Mindanao para supili ng Abu Sayyaf. Nagdeklara na noon ng martial law si dating Pangulong Gloria Arroyo, pero sa Maguindanao lang. Kasunod ng Maguindanao Massacre na ikinasawi ng 57 tao. Yan ay upang makapang-aresto ang militar noon kahit walang go signal ng korte. Tumagal ang martial law doon mula December 4 hanggang 12 noong 2009. June Veneracion ang inyong saksi.